So bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos sa langit, Ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin na pagpalain mo yung salita, buksan mo yung aming mata, buksan mo ang aming isip, ang aming puso, at palakasin kami ng salita mo. Hindi ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa mensahe na dadalhin natin ngayon gabi sa oras na ito, Lord. Salamat po. Hindi ko na kung may karamdaman, magpagaling ka, maghimala, magpalaya pa. Hindi namin ang revival sa aming paglilingkod sa iyo. Hindi namin ang revival sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan ng panampalataya sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo iyong mga salita. Hindi ko ang malaking pagkilos ng Espiritu ng Diyos. In Jesus' name. Amen. Amen. So, ang mensahe natin ngayon ay matagpuan natin sa Deuteronomy 18, verse 15, verse 19. Deuteronomy 18, verse 15 hanggang verse 19, sunod-sunod na verse. Sabi po dito sa 15, mula sa inyo si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang tulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya, doon sa propeta na yun. Ito ang kasagutan ng hiling ninyo kay Yahweh na kayo'y nakatipon sa Sinai. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig pang muli sa amin ang tinig ni Yahweh. Ni ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak mamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila. Kaya nga mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propetang tulad mo. Sabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya o magsalita para sa akin ay managot sa akin, sabi ng Diyos. So, kasi sinabi nila na huwag na ipakinig at huwag na ipakita kakilabot na po kasi mamatay sila. Kasi ang boses kasi ng Diyos napakalaki. Hindi, ayaw na lang marinig ang tinig ng Diyos at ayaw na lang makita yung kakilabot na apoy na yon na nakita nila sa Sinai. Ayaw na pakiusap na kay Moises na si Moises sana ang makipag-usap sa Diyos. Huwag na magsalita ang Diyos sa mga tao sa Israel kasi natakot sila. Sabi ng Diyos, pipili ako para sa kanila ng isang propetang tulad mo at sasabihin ko sa kanya ang aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sino mang hindi makinig sa kanya na magsalita para sa akin ay managot sa akin, sabi ng Diyos. So dapat pakinggan natin yung propetang yun. Ang pipiliin ng Diyos. Amen. Siyang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa Diyos. At dilipulin ng Diyos ang hindi makinig sa kanya. Amen po ba? Amen. So dito sa Gawa, chapter 3, verse 19 hanggang 24, sunod-sunod na verse. Ito yung binanggit dito ni Apostol Pedro sa mga Israelita. Gawa, chapter 3, verse 19 hanggang 24. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At ang sa kayo'y sumapit ang takdang panahon ng papanibagong lakas mula sa Panginoon. O suguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una. Amen. Sundan po natin maigi. Kaya tinutuan ni Peter na magsisi ang mga tao at magbalik loob sa Diyos para magkaroon ng pagpatawad sa kasalanan ng mga tao. Ang Diyos ang bigay ng kapatawaran sa kasalanan ng mga tao at susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una. Mula pa noong una. Kasi hinirang na ito. Si Christ. Para sa inyo. So dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Dito sa 22, tingnan natin kung sino yung pinili na yun na propeta na dapat pakinggan.
Dito sa Deuteronomy 18:15, verse 19. Sapagkat sinabi ni Moises, ito inulit na to ni Peter, yung hula sa Deuteronomy 18:15 hanggang 19. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo. Ito yung propeta na to. Isang propetang tulad ko, sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. At sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay hiwalay sa bayan ng Diyos at dilipulin. Ang tinutukoy dyan na propeta ay si Jesus Christ. At si Jesus Christ ay tinawag din ng Bible na propeta. Kasi siya yung nagpahayag tungkol sa Diyos. Yung mga hula. Amen ba? Si Jesus Christ ay tinawag din propeta ng Diyos. Kasi siya yung nagpahayag ng mga mensahe ng Diyos. Amen. Yan siya yung tinutukoy dyan na propeta pipiliin sa Deuteronomy 18, verse 15, verse 19. Na pinatotoo ni Peter. Amen po ba? Napipili ang Diyos ng isang propeta. At ang dapat makinig tayo sa propetang ito. Lahat ng tao dapat makinig sa propetang ito. Talang hindi sumunod sa propetang ito ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang hindi maniwala sa Kanya, ang hindi makinig sa Kanya, ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin ng Diyos. Amen po ba? So yung tinutukoy dyan na propeta ay si Jesus. Kapag binabasa mo kasi ang Biblia, mababasa mo rin sa mga chapter at sa verse na si Jesus tinawag din propeta. Propeta ng Diyos. Amen po ba? Siya yung hula sa Deuteronomy 18, verse 15 hanggang verse 19. Siya yung hula doon ni Moises. So dapat natin maintindihan yan at masundan rin kung saan galing ang Panginoon. Noong panahon ay nakahula na siya. Siya yung pipiliin ng Diyos at siya yung magpahayag ng mensahe ng Diyos. Sasabihin niya ang kalooban ng Diyos at sino mang hindi makinig sa Kanya ay ihiwalay sa bayan ng Diyos at lipulin ng Diyos. Dapat makinig talaga tayo sa ating Panginoon Kristo. Amen. Kasi siya yung tinawag na propeta ng Diyos na magpahayag din ng mensahe ng Diyos. Dito sa Micah chapter 5, verse 2 hanggang 5, verse 5, sunod-sunod na verse. Micah chapter 5, verse 2 hanggang verse 5, sunod-sunod na verse. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw Bethlehem, Ephrathah, bagamat pinakamaliit sa angka ni Huda, ay magmula sa iyong angka ng isang mamuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan, buhat pa noong unang panahon pa. Amen? Yung kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una. Noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh, ibibigay niya sa kamay ng kanyang kaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Amen. Kasi ang bayan ng Diyos noon ay nabihag ng ibang bansa dahil sa kasalanan sa Diyos. Pinabayaan sila ng Diyos. Bago dumating si Kristo, sila ay bihag ng ibang mga bansa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaway hanggang sa isisilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag sa ibang bayan, sa ibang bansa ay kanya ibabalik sa kanilang kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. Ang Israel ay mamumuhay ng ligtas sapagkat kilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. At sa kanya magmula ang kapayapaan. Amen ba? Ito yung hula ni Micah tungkol sa samay sinilang si Jesus Christ sa Bethlehem. Amen. Sa Bethlehem sa isinilang. Ito yung hula ni Micah, propeta Micah, tungkol kay Jesus Christ. Amen ba? Kung susundan mo talaga, sa atin mo yan. Patungkol yan kay Jesus Christ na ito yung ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Sabi ng Panginoon, pagdating ng pinunong iyon, pamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. Ang Israel ay mamuhay ng ligtas sapagkat kilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. Ito na tutukoy kay Jesus Christ. Amen, yung hulang ito. Nakahula. Kaya titingnan natin kung saan ba talaga nagmula si Jesus. Kasi yung iba,
Nag-umpisa lang sila sa pagiging tao. Hindi nila sinasundan kung saan nagmula ang Panginoong Jesucristo. Kaya masyadong mapanganib kapag tao lang si Jesus. Kasi nga, buhat nung unang panahon pa, nandun na siya. Amen ba? Doon sa Isaias 9:6. Isaias 9, hula rin ito ni Isaias. Hindi pa dito sinilang si Kristo. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. 9:6 ng Isaias. 9:6. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibigay sa kanya ang pamamahala. Ibigay sa kanya ang pamamahala. Siya itatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos. Yan ay isang katawagan sa kanya. Siya ay kahangahangang tagapayo at makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Kapangyarihan Diyos ang tawag sa kanya. At sabi pa, walang hanggang Ama. Kasi nandun siya mula at simula pa. Amen. Prinsipe ng kapayapaan. Hula ito patungkol kay Jesus Christ. Na isisilang sa sanggol ng laki para sa atin at ibigay sa kanya ang pamamahala. Hula ito sa pagsilang ng isang sanggol na si Jesus Christ na nagkatawang tao. Dito sa Mateo chapter 1 verse 20 verse 23, sunod-sunod na verse. Mateo chapter 1 verse 20 verse 23, sunod-sunod na verse po yan. Ngunit habang pinag-isipan ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ay pangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Ito'y hula din ng anghel kay Maria, kay Jose. Sapagkat noong panahon na yun, nag-alinlangan si Jose na pakasalan si Maria. Kasi, bakit? Hindi pa naman nasipigan si Maria, buntis na. Amen po ba? Kaya nag-doubt siya. Kaya, dinaan siya sa panaginip ng Panginoon at nakipag-usap sa kanya ang anghel para patuloy na pakasalan si Maria. Kasi nagkaroon siya ng pag-alinlangan. Kasi nga, hindi pa siya nagsisiping ni Maria, ay nagbubuntis na si Maria. Amen. Po sabi ng Biblia, ang kanyang dinadala ay mula sa Espiritu Santo. Amen. Mula sa Espiritu, magsisilang siya ng isang batang lalaki. At Jesus ay pangalan mo sa sanggol, pagkat siya ay maging tagapagligtas sa bayan, sa mga kasalanan ng mga tao. Amen po ba? Amen. Maging tagapagligtas siya sa kanyang bayan, sa mga kasalanan ng mga tao. Amen. Ang mapansin natin, tagapagligtas siya. Yan ang purpose ng kanyang pagsilang sa mundo. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan at kasama tayo ron. Amen ba? Na dapat nasusundan natin yan. Yung mga hula na yan. Hindi pa kasi sinisilang dyan si Christ. Sinabi pa lang ng anghel yan. Parang katulad ng 9:6. Hula. Micah chapter 5. Amen. Humahula yan. At titingnan natin na hinuhula na yan na darating siya. At idadaan siya sa pagsilang at pagbubuntis ng isang babaeng si Birhen Maria. Amen po ba? Para gawin siyang tagapagligtas ng Diyos. Kaya lahat ng gawain ng Diyos ay binigay na kay Christ para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Mangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Maglilihi ang isang birhen kasi siya, magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, ang kahulugan ng Emmanuel, ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin ng Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen po ba?
Maglihing isang birhen at magsilang na isasanggol na lalaki. Hindi babae, kundi lalaki ha. Kasi lalaki si Jesus Christ. Amen. Magtatanda na dapat masundan natin kung saan nagmula si Kristo. Kasi kung mag-umpisa lang tayo sa pagiging tao niya, hanggang sa katapusan ng paniniwala natin, tao lang talaga siya. Pero kung umpisa natin talaga yung mga hula patungkol sa Kanya, makita natin na ang pinagmula ng Panginoon ay walang hanggan. Amen ba? Walang katapusan ng Kanyang pinagmulan. Sa Lucas pa rin, bawat salita ng Diyos may dobling mga kapahayagan. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Lucas chapter 1 verse 30 hanggang 33. Lucas chapter 1 verse 30 hanggang 33. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat maging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y tawagin mong Jesus. Diba sa Mateo chapter 1 verse 23, Jesus din ang tawag doon na tagapagligtas na yon. Amen. Sapagkat siya'y pangalanan mong Jesus, sapagkat maging dakila, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos, anak ng kataas-taasan Diyos, at ibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Di ba lahat ng hari, mapansin ito, namatay? May katapusan lahat ng paghahari ng tao? Amen? Pero yung paghahari ni Kristo ay walang katapusan. Ay hindi tao yan. Walang katapusan yung kanyang paghari. Lahat ng hari sa mundo ay namatay at natapos yung paghari. Pero ang paghari ni Kristo ay walang katapusan. Amen po ba? Yan ang sabi ng anghel kay Maria, na huwag siyang matakot. At yung ipapangalan niya sa sanggol na yun ay Jesus. At natugma sa tagapagligtas na si Jesus. Amen. Dito sa John 14, John chapter 1 verse 1 hanggang 4:14. At talon tayo pagdating sa 14. John chapter 1 verse 1 hanggang verse 4 hanggang 14. Nang pasimula naroon ang salita. Nang pasimula pa daw naroon ang salita. Naroon ang salita sa umpisa pa lang. At ang salita ay kasama ng Diyos. Yung salita na yung kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Amen ba? Napakalinaw po niyan. Sa King James Version ay verbo yan. Verbo ang tawag. Verbo. Salita. Nang pasimula naroon ang salita. Nung kailan ba nagpasimula ang Diyos? Walang hanggan. Ang salita ay kasama ng Diyos. So kasama na siya ng Diyos. Pasimula. At ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. So, kailan ba nag-umpisa ang Diyos? Walang hanggan. Kasi pasimula pa ay kasama ng Diyos ang salita. Di ba? Magkasama na silang dalawa. Sa simula pa lang, magkasama na sila. Kasama na ng Diyos sa salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya. So lahat ng bagay daw nilikha sa pamagitan ng salita. At walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. At walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. Na sa kanya ang buhay. At ang buhay ay isang ilaw ng sangkatawan. Sa kanya ang buhay. Siya ang pinagmula ng buhay. Amen po ba? Kaya lahat ng bagay na nilikha ng Diyos ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng Kristo Jesus. Maging ang mga tao na nilikha ng Diyos, lahat ng may buhay ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya mula sa kanya ang ating buhay. Amen. Sa 40, naging tao ang salita. Ayan. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na sa kanya bilang kaisa-isang ama, anak ng ama. Siya'y puspos ng kagandaang loob at katotohanan. Amen? Nagkatawan tao yung salita. Kaya nga, hindi talaga tao yan. Kasi nga, nagkatawan tao lang yung Panginoong Jesucristo. Nagkatawan tao salita. At nakita namin ang kaluwalhati ang tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng ama.
sa ipuspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Naging tao siya. Amen. Nagkatawan tao ang Diyos. Kaya kakilakilabot ngayon Ang Diyos nagkatawan tao para sa atin, patubusin yung ating kasalanan, para maipako sa krus. Kasi kung di siya nagkatawan tao, sino ipapako sa krus? Sino tutubos sa kasalanan ng tao? Amen? Ginamit lang yung katawan na yun para matubos ang kasalanan ng tao. Yung katawan na yun ay hindi masumpungan ng pagsisinungaling. Yung katawan na yun ay hindi masumpungan ng kasalanan. Yun ay perfect na katawan. Amin pa ba? Kasi noong unang panahon, mga tao naghahandog ng mga hayop. Kaya lang hindi na tinanggap ng Diyos yun. Kasi hindi naman nakapag-alis ng kasalanan yung hayop. Yung dugo ng hayop. Maliban sa dugo ni Christ na makapangyarihan dugo. Kaya dapat alam niyo yan. Kasi kapag wala kang alam sa ganyan, paano mo mapapaliwanag yung salita ng Diyos? Paano mo mapapaliwanag ang standard ng iyong paniniwala? Amen ba? Kaya dapat kayo may alam nyo. Dapat pagdating ng takdang re-reviewin nyo na lang yan. Amen. Maalala mo yan kapag may nagtanong sa'yo, ano ba si Jesus? Amen. Pwede natin ipagtanggol yung ating paniniwala. At totoo naman yung ating paniniwala kasi nasa Bible. Ang salita kasi ng Diyos ay totoo yan. May kapangyarihan yan kapag iyong pinaniwalaan. Amen ba? Amen. Naging tao siya at niraan sa piling namin. Kasi ang nagwiwitness diyan si Juan. Yung Juan na laging nakahilig sa dibdib ng Panginoon. Namatay sa sakit na lang, tumanda. Amen. Kasi yung ibang apostol ay matinding kamatayan ang pinagdaanan. Amen. Amen pa ba? Matinding kamatayan ang pinagdaanan nila. Pero si Juan ay namatay sa katandaan. Amen. Namatay sa katandaan, sa kanyang paglingkod sa Panginoon. Kasi kanya-kanya naman silang kapalaran, maging tayo man din kanya-kanyang kapalaran, kanya-kanya tayo panahon. Amen ba? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Yung ating oras ay madali lang. Kaya dapat ginagamit natin ito ng tama sa paglingkod sa Diyos. Amen ba? Amen. Ginagamit natin dapat ang tama sa paglingkod sa Diyos para sa ating kaligtasan. Amen. Dito sa 2 Pedro chapter 1 verse 1. 2 Pedro chapter 1 verse 1. Tingnan naman natin yung patutuo ni Peter, Apostol Pedro. 2 Pedro chapter 1 verse 1. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat, tulad namin, tumanggap na napakahalagang panampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amin ba? Ang tawag sa kanya ni Peter, tulad namin tumanggap na napakahalagang panampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen ba? Dire-diretso yun. Walang kama, walang tuldok yun. Amen? Tama yung sinabi ni Peter. Makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya lang yung iba, kahit basahin nila, hindi nila maintindihan yun. Kahit napakalinaw ng litra sa litra, hindi nila maintindihan bakit malabo na kasi ang isip nila. Kasi dahil sa doktrina ng tao. Amen. Pinagpipilit nila na tao lang ang Panginoon Kristo. Sino ba totoo? Si Peter? Si Juan? O yung mga ngayon lang naglabasan? Siyempre, ang mga witness talaga, Lord, si Juan, witness ni Lord yun. Si Peter, witness ng Panginoon yun. Amen ba? Amen. Mga witness, mga nakasama sila ng Panginoon, dapat silang paniwalaan natin. Sila yung mga totoong apostol ng Panginoon sa Kristo at nag-witness tungkol kay Kristo. Amen ba? Kung ano talaga ang Panginoon. Kaya yung mahalaga panampalataya na yun ay napakahalaga na mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang tawag ni Peter kay Jesus Christ, makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang sabi ni Juan, kasama ng Diyos sa salita at ang salita ay Diyos. Amen ba? Naging tao ang salita
at nanirahan sa piling namin. Yung salita na yun, nagkatawan tao. At ang salita na tinutukoy doon ay yung verbo. Yung salita na yun ay kasama ng Diyos sa pasimula. Kaya pa pasimula ang Diyos, walang hanggan. Amen ba? So, sino paniwalaan natin? Si Apostol Juan, si Apostol Pedro, dagdagan pa natin. Dito sa Philippians, chapter 2, verse 5 hanggang 8. Dapat tumibay ang ating pananalig ng pagka-Diyos ni Jesus. Walang problema kung may tatlo man. Kasi hindi man nagkukunta-kunta sila. Di ba? Isa yung kanilang gawain, isa yung kanilang motibo. Ito yung patatagin tayo sa ating paglingkod sa Diyos. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Yung isip daw natin dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus. Kasi kung ang isip natin hindi katulad ng kay Kristo Jesus, maligaw tayo. Dapat tugma ang kaisipan natin. Dapat katulad ng kay Kristo Jesus ang isip natin. Amen ba? Yan ang sabi diyan. Sa chapter 2, verse 5 hanggang 8. Kahit taglay niya ang likas ng Diyos. Ang sabi diyan? Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 8. Kahit taglay niya ang likas ng Diyos. Likas daw niya ang pagka-Diyos, di ba? Kahit taglay niya ang likas ng Diyos. Hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Hindi niya daw pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay sa Diyos at namuhay ng isang alipin, ipinanak siya bilang tao at nang siya naging tao. Naging tao talaga. Totoong Diyos, totoong tao. Kasi naging tao siya. Pero yung kanyang likas ay Diyos, hindi tao. Kasi malaking danger sa kaluluwa ng tao na kahit 7 million man kayo, kung tao na si Jesus sa inyo, ay kawawa kaluluwa nyo. Kasi hindi makapagliligtas ang tao. Sayang ginamit mo pang pangalan ni Jesus, tapos tao lang siya. Hindi ka mailigtas sa tao, makinig ka kung nakikinig ka. Hindi ka mailigtas sa tao, kawawa kaluluwa mo. Kaya pag hindi mo kinala si Jesus bilang Diyos, kawawa talaga ang kaluluwa mo. Mapapahampa ka. Kaya, huwag ang doktrina ng tao pakinggan mo. Ang doktrina ng Biblia ang papakinggan mo. Amen ba? Kung ano sinasabi ng Diyos, yun dapat paniwala mo. Kung naging tao man si Jesus, talagang natural maging tao para may ipako sa krus. Para may tumubos sa kasalanan ng tao, ng sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya dapat binabago nyo ng isip nyo, ang puso nyo. Kilalanin yung Diyos Jesus. Kasi pag hindi nyo kilalanin Diyos Jesus, delikado ang kaluluwa mo. Ikapahamak yan ang kaluluwa, mapunta ka sa impyerno. Dahil hindi ka maligtas ng tao. Amen po ba? Amen. Walang pwedeng tao na gawing tagapagligtas. Umpisahan mo kay Noah, kay Abraham. Lahat ng mga propeta, walang ginawang tagapagligtas maliban kay Jesus Christ na hindi nasumpungan ng pagsisinungaling, hindi nasumpungan ng karumihan. Amen po ba? Amen. Amen. Tingnan natin yung mga sinasabi ng mga apostol. Si Juan, si Peter, si Pablo. Yan din naman yung tinuturo ninyo eh. Yan din naman ginagamit nila eh. Yung mga turo ni Juan, turo ni Peter, turo ni Pablo. Pero pagdating sa pagka-Diyos si Jesus, bulag sila, bingis sila. Wala silang naintindihan. Amen ba? Amen. Hindi nila tanggap yung pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Amen. Doon sila nabubulag. Doon sila na walang kamalayan. Amen. Kung hindi katulad ni Kristo ang kaisipan mo, hindi mo talaga masusundan yan. Hindi mo talaga mo alawain. Kaya sabi ng dapat ang kaisipan ni Christ, maging kaisipan natin. Amen. Kaya taglay niya ang likas ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niyang binitiwan, ang paging kapantay ng Diyos, namuhay isang alipin, ipanak siya bilang tao, at nang siya naging tao. Nagpakumbaba, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen pa ba? Kung hindi siya magpakumbaba, ano magawa natin? Kaya binigyan tayo ng halimbawa ng pagpapakumbaba. Na ang Diyos nagpakumbaba para maging tagapagtubos, tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang kakilakilabot doon na ang Diyos nagkatawang tao
para tubusin tayo sa ating kasalanan. Amen po ba? Amen. Dito sa Tito, chapter 2, verse 13. Tito, chapter 2, verse 13. Habang hinihintay natin ang mapagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tito, chapter 2, verse 13. Sino hinihintay natin? Hindi tao yung babalik, kundi Diyos. Amen. Habang hinihintay natin ang mapagpalang araw na ating inaasahan, ano ba inaasahan natin? Tao? Sabi ni Paul, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung inaasahan natin, hindi tao. Nagkatawan tao nung sa lupa siya. At pinagpalang araw na ating inaasahan. Ano ba inaasahan natin? Tao? Tao yung babalik? Tao nung umakyat? Tao rin pagbalik? Hindi ganun yun. Diyos nung umakyat, Diyos din pagbalik. Yun ang tama doon. Amen. Amen. Ng ating dakilang tagapagligtas na si Jesucristo. Tulad ito sinabi ni Peter, dakilang tagapagligtas na Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen mo ba? So yung dapat natin panawalan, yung mga apostol kasi yan talaga, na-witness talaga nila ang Panginoon. Nakasama na si Lord ng ministeryo ng 3 taon at kalahati. Kumain, uminom, magministeryo, magpagaling, maghimala. Sila talaga yung dapat natin paniwalaan at dapat maging matibay ang ating paniniwala sa sinasabi nila. Kasi sila ay nagsasabi ng totoo. Kasi lahat ng sinasabi na ay kinasiyahan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kapag tao lang si Jesus sa'yo, mapapahama kaluluwa mo. Biya mo ginawa mo tagapagligtas tao. Kahit na nga yung leader mo, hindi man makapagliligtas sa'yo. Dahil tao yan. Amen. Kaya maraming nadadaya, maraming nalilinlang dito. At hindi lang sila kaunti. Talagang napakarami nila. Amen. Kaya hindi basyan yung marami. Ang binabasyan dito, yung katotohanan. Yung salita ng Diyos, dapat natin maging basyan. Amen ba? Amen. Ito yung dapat nating maunawa at maintindihan. Maging basyan natin yung katotohanan. Ang maging basyan natin yung sinabi ng Apostol Juan, sinabi ni Apostol Pedro, Apostol Pablo. Po ito rin yung tinuturo nila. Alam, pagdating sa pagka-Diyos Jesus, nilalakdawan na. Pinipilipit nila yung katotohanan tungkol sa pagka-Diyos Jesus. Hindi nila matanggap. Dito sa Hebreo, chapter 1, verse 6 hanggang verse 10. Hebreo, chapter 1, verse 6, verse 10. At nang isugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak, si Jesus kasi ang panganay natin sa sanlibutan, sinabi niya, sinugo ng Diyos ang panganay na anak sa sanlibutan, sinabi niya, sino nagsabi? Sino nagsugo? Sino nagsugo? Sino nagsugo? Ang Diyos. Amen? At nang isugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang lahat ng mga anghel ng Diyos ay sasamba sa anak, sa panganay, kay Christ. Amen. Ngunit tungkol sa anak, ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman, ikaw ay maghaharing may katarungan. Ano ang tawag sa kanya ng Diyos? Ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Tinawag din siya ng Diyos eh. Tinawag siya ng Ama na Diyos din eh. Amen. Ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Amen. Pinasasamba nga ng Diyos yung mga anghel kay Christ eh. Amen. Diyos na naman talaga dapat sambahin. Hindi pwedeng sambahin yung tao eh. Amen ba? Kasalanan na sambahin mo ang tao. Hindi ito kanta na, sinasamba kita. Kanta yun na baliko na kanta. Walang katotohanan. Sasambahin mo ang tao. Kasalanan sa Diyos yun. Amen po ba? Kaya Diyos lang ang sinasamba. Hindi pwede sambahin ng tao. Di ba sabi ng Juan, sa mabasa natin sa Juan, di ba sa John, sa pahayag pala na sinamba ni Juan yung anghel. Sabi ng anghel, huwag mo ko sambahin, para na tayong alipin. Pas na tayong alipin, huwag mo ako sambahin. Alipin tulad ng mga propetang kapatid mo, alipin din ako
alipin din sila. Yung mga propetang kapatid mo, sabi ni Juan. Huwag mo akong sambahin. Kaya pag sinamba mo ang anghel, pag tama yung anghel na yun, sasabihin ng anghel, huwag mo akong sambahin. Ako'y alipin din tulad mo, tulad ng mga kapatid mong propeta. Amen ba? Pipigilin ka agad doon. Tulad kay Pablo at Silas, diba, nung nangangaral sila, lumakad yung paralitiko. Inborn na paralitiko. Hinandugan sila ng mga tao, sinamba sila. Ay, wag kaming sambahin, sabi ni Paul. Kami tulad din ninyo, inuubo, sinisipo, nakakasakit din kami. Huwag nyo kami sambahin. So, nandun agad yung pagsalitang huwag kayo sasamba sa amin. Kasi kami ay mga tao rin tulad ninyo. Kami rin ay mga alipin tulad ninyo, sabi ng anghel. Amen ba? Amen. Amen. Kaya pag sinabi mong nasambahin ka, iba ng usapan yon. Antichrist na po yon. Devil na po yon. Demonyo na po yon. Amen. Kaya dapat natin maintindihan kung ano talaga si Jesus sa buhay natin. Dapat matibay ang standard natin ng ating paniwala ng pagka-Diyos ni Jesus. Amen po ba? Sinabi pa rin niya, Panginoon, ang pasimulay, nilikha mo ang sanlibutan at ang kamay mo ang siyang gumawa ng sangkalangitan. Ano sabi ng Diyos? Tinawag din sa Panginoon, ng pasimulay, nilikha mo ang sanlibutan at ang kamay mo ang gumawa ng siyang sangkalangitan. Amen po ba? Diyan sa 10. Nung isugo ng Diyos ang kanyang pangalan ng anak sa sanlibutan, sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. O tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Sa 10, sinabi pa rin niya, Panginoon, tinawag siyang Panginoon ng Ama, ng pasimula, nilikha mo ang sangkalangitan, sanlibutan, nilikha mo ang sanlibutan, at ang kamay mo ang gumawa ng siyang kalangitan. Amen? Amen po ba? Sabi ng Diyos, ng pasimula, nilikha mo ang sanlibutan, at ang kamay mo ang siyang gumawa ng sangkalangitan. Amen. Ang Panginoon Kristo daw ang gumawa ng sangkalangitan at sangkatauhan. Amen po ba? So, makita natin dyan kung anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Dito sa Hebreo, chapter 10, verse 4 hanggang 10. Hebreo, chapter 10, verse 4 hanggang verse 10. Sunod-sunod na verse. Hebreo, chapter 10, verse 4 hanggang verse 10. Sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapagpapawi ng mga kasalanan. Hindi makapag-alis ng kasalanan. Yung dugo ng mga toro, ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. O hindi daw makapag-alis ng kasalanan. Bakit? Dahil diyan, ng sekreto ay naparito sa dagdig. Sa ibang salin, nanaog. Diba doon sa John chapter 6 hanggang 69, verse 1 hanggang 69, lagi niya sinasabi doon, 3 beses sa binanggit doon na siya ay bumaba mula sa langit. Ibig sabihin, hindi talaga sa tagalupa. Bumaba ako mula sa langit. Nung pag-aaral natin ng karang linggo, di ba? Na bumaba siya mula sa langit. Ibig sabihin, taga-langit talaga siya. Amen. Dahil diyan ang sekreto ay naparito sa daigdig o sa ibang salin, nanaog, bumaba. Sinabi niya sa Diyos, ang mga pag-aalay at pati handog ng mga hayop na handang sunugin. Kasi nung unang panahon sa Lumang Tipan, naghahandog sila ng mga hayop na sinusunog. Hindi mo ibig sa dambana dalhin. Ayaw na ng Diyos yun, yung mga hayop na yun. Ayaw na ng Diyos sa mga hayop na yun. Hindi mo ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan yung mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. So, hindi na nagustuhan yun ng Diyos. Kasi hindi naman talaga nakapag-alis sa kasalanan niyo. Maging yung dugo ng hayop, hindi naman talaga nakapag-alis, nakapaglinis sa kasalanan ng tao, yung dugo ng hayop. Maging yung mga hinahandog na yun, ay hindi naman talaga nakapag-alis ng kasalanan yun. Amin po ba? Hindi na tinanggap ng Diyos yun sa bagong tipan. Sabi na pa yun, kaya ihanda mo aking katawan upang maging handog. Pinahanda niya sa Diyos yung kanyang katawan para maging handog. At sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban.
ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kasi nakahula na yan kasi si Christ na maging handog sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. Amen. Ayon sa sinabi ng kasulatan tungkol sa akin. Kasi sinasabi na ng kasulatan doon sa pinag-umpisa natin, nakahula na yan. Yung propesya tungkol kay Christ. Sinabi mo na niya, hindi mo ninanais o kinalugdan yung mga alay na handog sa hayop. Mga handog na susunogin. So, hindi na nalugod ang Diyos doon sa mga handog na yun. Yung mga sinusunog na hayop. At mga handog dahil sa kasalanan. Kahit ito hinandog ayon sa kautusan. Kasi kautusan yun sa lumang tipan, inutos talaga ng Diyos yung kailang dumating yung bagong tipan na hindi na po tanggap ng Diyos yung mga hayop na sinusunog. Yung mga taba ng hayop na sinusunog. At yung mga dugo na winiwisik sa altar, winiwisik sa tao makasalanan. Hindi na po nakapaglilinis ng kasalanan yun. Hindi na po nakapag-alis ng kasalanan yun. Hindi na po nakapagpapawi ng kasalanan yung mga hayop na yun at dugo ng hayop. Dati winiwisik yun sa kautusan. Kahit ayon sa kautusan yun, pero hindi na ito tinanggap ng Diyos kasi ang tinanggap ng Panginoon, tinanggap ng Diyos yung katawan ni Christ, yung dugo ni Christ, na siyang pang-alay sa ating kasalanan, na siyang panglinis sa ating karamihan yung kanyang dugo. Amen. Kaya sinabi niya, idinugtong. Saka sinabi niya, idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis ng Diyos ang unang handog. Ito yung mga hayop nga at dugo ng hayop. Inalis ng Diyos yung mga unang handog na yun at pinalitan ng handog ni Kristo. Yung kanyang katawan at yung kanyang dugo. Yung katawan niya na yun, yun yung hinandog sa ating kasalanan at yung dugo niya yun panglinis sa ating karamihan. Kasi sa lumang tipan, yung mga hayop na sinusunog, yung mga taba, panghandog yung para sa kasalanan ng tao at yung dugo ng hayop, panglinis sa kasalanan ng tao. Pero dumating yung time ng bagong tipan na hindi na po natanggap ng Diyos. Ayaw na po ng Diyos na dalhin nyo sa dambana. Kasi walang bisa yun. Walang bisa yung sinusunog na hayop at yung dugo ng hayop. Wala na pong bisa kasi maliban sa katawan ni Kristo na panghandog at yung dugo niyang panglinis sa ating kasalanan. Amen po ba? Yun na yung pinalit doon. Kaya sabi doon, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Yesu Kristo sa pamagitan ng minsan ng paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Iyon ay sapat na. Hindi na dapat dagdagan, walang kulang, kompleto. Hindi na dapat dagdagan. Hindi na dapat pagmahal na araw, magpapako ka pa sa cross. Dinadagdagan na para sa kanila kulang pa yung ginawa ni Jesus sa cross. Yan ay kasi. Yan yung ugali ng tao. Wala naman na bago doon sa ugali ng tao. Ibig sabihin wala na bago. Kahit na yung bagong tao na nangako sila, ito yung aking pre-request na magbago ako. Hindi man nagagawa ng tao yun. Amen po ba? Maraming mga tawag doon, yung mga panata ng tao na magbabago na ako. Pero titingnan mo, yun pa rin yung ginagawa. Kasi hindi totoong isinuko ang buhay sa Panginoon. Hindi totoong isinuko ang buhay sa Diyos. At saka walang takot sa Diyos. Amen. Kaya pag mayroon kang takot sa Diyos, dapat lumalapit ka lagi sa Diyos at nagpapalinis sa kasalanan mo. Amen po ba? Amen. Tanda po natin, dapat alam natin yung standard natin. Alam natin yung ating paniniwala. Dapat tinatayuan natin yung ating paniniwala kung ano talaga si Jesus sa totoong buhay. Paniniwalaan natin yung mga apostol, Juan, Peter, Pablo. Hindi yung kung sino-sino na lang na dumating na idinudoktrina ng tao na si Jesus. Danger po yun sa kaluluwa ng tao. Po, itinuturo din nila si Juan. Aniwala din sila apostol si Juan. Itinuturo din nila si Peter, apostol si Peter. Itinuturo din nila si Pablo, apostol ni Kristo. Amen? Ewan ko naman, pagdating sa pagka-Diyos sa Jesus, talagang bulag sila. Bingi sila. Wala sila naintindihan. Dahil siguro sa
doktrina ng tao na talagang nag-umpisa lang sila sa tao. Talagang taong-tao lang talaga. Talagang taong-tao lang talaga. Talagang taong-tao lang talaga yan. Doon lang sila nag-umpisa sa tao. Hindi na sinundan yung lumang tipan, yung mga hula ng propeta tungkol kay Jesus Christ. Hindi nila sinusundan yun. Pero tayo, hinahanap natin yung pinakaugat. Hinahanap natin yung pinakapuno. Kung saan talaga nagmula si Kristo. Amin po ba? Yung mga hula tungkol kay Kristo. Sa Mikas, chapter 5, Isaiah 9:6, at hula ng mga anghel tungkol kay Jose, tungkol kay Maria. Amin po ba? Amen. Dapat sundan. Siguro, kalimitan talaga, hindi talaga nagbabasa ng Biblia yung mga yun. At kung magbabasa sila ng Biblia, hindi nila maintindihan kasi binulag sila ng kanilang leader sa kasinungalingan. Amin ba? Amen. Binulag sila ng kanilang mga leader sa kasinungalingan. Amen ba? Amen. Kaya, kung ano yung tinuro ng leader, yun lang sinusunod na. Pero dapat sila man din ng mga membro ay nagbabasa ng Biblia. Alam, pinagbawal magbasa ng Biblia yung membro. Kung ano lang ituturo ng kanilang tagapagturo, yun lang pinaniwalaan nila. Yun lang isinisigaw nila. Taong-tao, taong-tao. Hindi Diyos, hindi Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya, mapapahamak ang kaluluwa nila. Amen. Amen po ba? Kasi ginawa nilang tagapagligtas yung tao eh. Palagay nyo, may ligtas pa kayo ng tao? Walang taong makapagligtas ng kanyang kapwa-tao maliban sa Diyos na nagkatawang tao, si Christ. Ito sa John 10:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan, at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalat sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basic. Ano nag-udyok sa Diyos para ibigay ang kanyang anak? Pag-ibig sa sangkatauhan. Sa mga tao. Pag sabihin sa katauhan, mga tao yan. Pag-ibig ang nag-udyok sa Diyos para ibigay ang kanyang anak para sa sangkatauhan. Para yung kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man daw sumampalata sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ang katulad ng doktrina na iba na habang nabuhay ka, wala kang pag-asa kasi nakakasala ka daw. Nakakasala pa rin daw ang tao. Hindi mo sigurado. Pero dapat tayo, bago pa lang sa umpisa ng Bible study, matiyak na natin ang ating kaligtasan. At yun yung lalakaran natin, yung pasimula ng ating kaligtasan. Amen po ba? Amen. Palagay na natin totoo na tulad ni Solomon, tulad ni Ahab, nag-umpisa sa tama, nagtapos sa kasalanan. Tulad ni pa yung isang hari na na pumatay ng maraming propeta, pumatay sa lahi ni Ahab. Si Hiso, bandang huli tumalikod din sa Diyos. Nag-umpisa ka sa tama, tapos magtatapos ka pa sa kasalanan. Si Hiso, propeta Hiso, hindi, pagdating sa pagtanda niya, tumalikod sa Diyos. Nakakagalit sa puso. Kung kailan tumanda, dapat habang tumatanda, nagmamature. Kung kailan tumanda, saka naman tumalikod sa Diyos. Amin po ba? Saka naman tinalikdan si Lord nung matanda na. Dapat habang tumatanda, nagmamature. Dapat, di po ba? Nagmamature sa panampalataya. Si Jesus, ganun din. Inubos niya ang lahi ng hari si Ahab. Pero bandang huli, ay tumalikod din sa Diyos. Amin po ba? Ginawa siyang hari ng Diyos sa Israel. Kaya, napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito nga si Christ. Si Christ, ang panganay ng Diyos. Ang panganay ng Diyos, si Kristo. At patubusin yung ating kasalanan. At ang sino mang sumampalata sa Kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sumampalata sa Kanya, hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero huwag kang tatalikod sa Lord. Dapat ipagpatuloy mo ang iyong panampalataya hanggang sa dulo ng iyong buhay. Kasi pag tumalikod ka sa Panginoon, kapahamakan din yan ang iyong kaluluwa. Amen po ba?
Kaya huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Magpatuloy tayo. Kasi lahat naman tayo may karanasan kung paano tayo binago ng Panginoon. Lagi natin alalahanin yung mga karanasan natin. Mga experience natin sa Lord. Yung iba sa atin pinagaling. Yung iba sa atin, maraming mga encounter sa Panginoon. Maraming mga panaginip, maraming mga paalala na binigay sa atin ng Panginoon para huwag tumalikod sa Kanya. Amen po ba? Alalahanin niyo lagi kung paano kayo pinalakas ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Tandaan po niyo yung mga chapter, mga verse na yan, para pag kayo nagtuturo ng mga Bible study, cell group, ituturo sa mga tao para sila ito matag sa doktrina ng mga apostol. Hindi yung doktrina ng tao. Amen. Kasi marami nalilinlang pagdating sa doktrina ng tao eh. Dapat ang doktrina ng Bible, doktrina ng Diyos, ang ating matutunan. Hindi po yung doktrina ng tao. Kasi danger po yan sa kaluluwa natin. Ilang milyon na po sila, napakadami nila. Ang kanilang tagapagligtas tao lang. Ginawa pa lang karatula ang pangalan ni Kristo. Hindi naman totoo ang pagkilala nila kay Christ. Amen po ba? Amen. Kasi ganito yung ating pangarap para yung mga tagapakinig, tagapanood natin, mabuksan din. Amen po ba? Hindi tayo dapat natatakot magturo ng katotohanan. Amen? Kapag natakot tayo, ay walang mangyari. Ay kung hindi natin ituturo yung kasalanan na yan, yung kamatayan na yan, kapahamakan na yan, sino magtuturo? Kasi minsan ang mga simbahan tahimik sa bagay na yan. Amen pa. Sumasang-ayon ng marami. Amen. Sino palagay niyo magtuturo? Kung lahat tayo natatakot, lahat tayo nag-aalinlangan, makikisabay pa ba tayo sa mga tahimik na mga tao? Ay marang ikasuklam-suklam sa Diyos yan. Yung paras kasarian, lalaki at babae nagsasama. Amen ba? Pas kasuklam-suklam sa Diyos yan, kamatayan ng parusa niyan. Amen. Kung hindi mo ituturo, sino magtuturo? Paano nila ma-realize na mali ginagawa nila kung wala magtuturo? Amen. Amen po ba? Palagay nyo, sino pa kailangan magturo? Sino pa kailangan kakampihan ng Diyos? Ay di yung tamang nagtuturo. Yung mga tahimik, hindi natin mahatulan. Pero dapat huwag tayo maging tahimik sa bagay na yan. Dapat mayroon tayong lakas ng loob na ituturo yung katotohanan. Nakasuklam-suklamin sa Diyos at kamatayan ang parusa niyan. Kapag hindi sila nagsisi, kung nagsisi sila, maliligtas sila. Amen po ba? Amen. Kaya dapat natin maintindihan at makita ang kahalagahan ng doktrina ng Diyos. Kaya mas higit natin panaluan si Juan, Apostol, si Pedro, si Pablo, na pas apostol ng Panginoon sa pagpatotoo tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Walang problema sa Panginoon kung tatlo masla, Ama, Anak, Holy Spirit. Kasi sila naman nagkakaisa eh. Hindi naman sila naglalaban-laban eh. Hindi naman sila nagkukunta-kunta eh. Si Kristo na parito dahil sinugo ng Ama. Ang Holy Spirit na parito dahil sinugo ni Kristo. O anong problema doon kung mayroon tatlo? Sa isang persona, sa isang Diyos. Amen po ba? Kaya huwag kayong mag-alinlangan magturo ng katotohanan. Kasi paano magigising ang tao kung hindi mo ituturo, kung tatahimik ka na lang? Sino pang inaasahan ng Diyos magturo? Amen? Tayo inaasahan ng Diyos na magbukas ng isip, ng puso ng tao patungkol sa kasalanan. Tayong ginagamit na Diyos pa ipaabot to sa himpapawid. Ipaabot to sa YouTube, sa Facebook, sa internet.
Amen. Amen. Amen po ba? Tayo inaasahan ng Diyos. Alam mo, maasahan sila ng Diyos. Hindi mas sila nagtuturo tungkol sa kasalanan. Tayong inaasahan ng Diyos. At kapag tinuturo natin ang katotohanan, naniwala kayo, hasamahan tayo ng Panginoon. Palalaguin tayo ng Panginoon. Padadamihin tayo ng Panginoon. Kasi katotohanan ang tinuturo natin. Amen mo ba? Huwag tayo magtago sa puso natin. Ihayag natin kung ano yung katotohanan na alam natin. At ang Diyos ay kasama natin. Amen. So, sana may natutunan kayong ngayong gabi sa ating mga aral. Pag nagbabasa ka ng Biblia, umpisa mo sa pinakataas hanggang sa pinakadulo. Huwag yung kalahati lang ang babasahin mo. Yung verse lang yung babasahin mo. Dapat umpisa mo talaga doon sa pinaka-umpisa hanggang sa pinakadulo para maintindihan mo kung anong sinasabi ng scripture. Ano sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Tayo mag-pray. Amang Diyos sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila, banal, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ni Jesus at sa patnubay ng Holy Spirit, pagpalain mo ang iyong mga salita. Pagalingin mo yung mga puso ng taong baluktot. Pagalingin mo yung isip namin baluktot. Pagpalain mo kami sa pamagitan ng salita mo. Inikulot ang konbiksyon ng Espiritu ng Diyos sa pamagitan ng misay ngayong gabi. Buksan mo yung aming pangunawa sa pamagitan ng salita mo. At bigyan mo kami ng kalakas at kagalingan sa aming mga puso. Salamat po. Inikulot na ikilos ang Espiritu ng Diyos sa Impapawid, Internet, YouTube, Facebook. I-bless ang salita ng Diyos. Magpagaling ka. Pagalingin mo yung aming mga sugatang damdamin. Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, matanggap ng mga taong iyong salita at magpakumbaba sila at kilalanin kanila bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapala ng iyong mga salita. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.